niya, lalabas ang lahat ng Ayan. Bakit daw po takot na takot matuloy ang impeachment o ang mga senador na matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte? Madami daw po kasing malalaman, mga kababayan, pag nabuksan ang Pandora's box ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Julie Omlensyuk, pinahirapan nyo naman po ako, involved siguro yung 19 na senador sa corruption. Ito, pakinggan natin at panoorin natin ito. Bakit takot na takot silang ma-impeach si Sara Duterte? Ayan, si Bato de la Rosa. Oh, bakit nga po daw? Kasi kapag binuksan ang Pandora's box niya, lalabas ang lahat ng sikreto. Dali, isa-isahin natin. Lalabas yung mga sikreto. Pagkabukas, yung confidential funds, ayan, nangunguna na nga ho, mga kababayan. At kitang-kita natin, hindi at hindi kayang ipaliwanag ng kampo ni Inday Sara Duterte. Confidential funds. Ano ho? Oh, yan, isa yan, ha? Siguro iniisip ng mga senador, pagka tinuloy natin ito, tapos pinag-uusapan na natin tungkol doon sa mga nakaw na pera ng bayan, baka balikan tayo, baka resbakan tayo. Isa ho yun. Sa posibleng naiisip ko, kaya kinakabahan po yung mga senador. No? Baka ituro tayo, baka i-pinpoint tayo isa-isa. Sunod, yung bank account na receiving from drug lord. Ito po yung joint account na sinasabi ni dating Senador Trillanes, joint account ni Inday Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Na nakakatanggap daw po ng bilyon-bilyon na pera galing doon sa drug lord na si Sammy Uy. Isa din ho yan. Kasi mahahalungkat yan sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba si Rocansaki at Ma'am Delia Rosario at Joel Q ng Ceresa Force? Duterte Alpha Boys, madadawit din. Sila ba to? Sila Bongo. O yan, yung mga Alpha Boys. Di ba? Kaya takot na takot, mapabuksan. Alpha Boys, si Bongo, Bato de la Rosa, at kung sino pa. Padrinos DepEd Contract, OBP, Ghost Project. Lahat yan mahalo kayo, mga kababayan. Tuloy! Mga anomalya sa confidential funds. Ghost. Di ba? Mary Grace Piatos. Ako ho naniniwala, mga bossing, kung etong kampo ni Sara Duterte, totoong merong depensa, kung totoong merong pangsagot po dyan, sinagot na ho nila yan sa Kongreso pa lang ho. Diba? Bakit mo papatatagalin kung alam mo naman na may isasagot ka at totoo yung ginagawa mo at walang mali doon sa ginagawa mo? Rerektahin mo yan. Diba? Rerektahin mo yan. Bakit to? Kasi gusto mong matapos agad. Ayaw mong madungisan yung pangalan mo sa taong bayan. Pero may naisagot po ba sila? Wala. Wala. Pagka naiipit na po, mga bossing, ang ginagawa nila, masakit yung dibdib ko. Aray ko po. Hindi ako makahinga. Ganun po ang pandali nila. Tingin ko, yun yung mga pinag-usapan nila bago po sila pumunta o pumasok sa Congress. No? Tuloy. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, Boss Mark started earlier. He wants to unwind, to go out and have some drink. Hindi, dito lang ho sa bahay. Ano po? Pero bumili ako ng ano ba? Nakalimutan ko. Bumili ako ng red wine. Tapos bumili ako ng, paano ba i-pronounce yun? Chachucheri. Yung may crackers, tapos may salami, tapos may cheese. Ay, no. Mamaya yung pagkatapos ng live natin. Tuloy! Projects ng OVP. Padrino sa DepEd. Ayan si Madam, naalala ko, tinago niya yung mga sobre na mga natanggap po sa Office of the Vice President. Paano na ito? Mga senador. Wala, mali. Wala tayong magagawa dyan, Mark. Mali yung proseso nung kanilang impeachment. Pero hindi pa ho close yun, mga bossing. Hindi ho pumapayag ang Congress na sabihin na mali po yung proseso nila nung impeachment. Sabi ni Peps Naral, nasa Korea siya, napanood ko sa isang vlogger, buntis daw, ama daw ay yung lagi niya kasama sa Hague.
Na pag nagpa-abort daw, aba, ano yun? Sino may sabi nun? Oh, yan po, di ba, natatandaan niyo po yan? 50, 25,000 hanggang 50,000 daw ang laman po ng sobre na yan, mga kababayan. Contracts. At ang koneksyon sa mga dating Alpha Boys ng tatay niya. Ayan, yung isang senador, natandaan niyo ho yan? Noon hong panahon na nandoon po sila sa Senate, yan po yung mga panahon, mga kababayan, na ang sinabi ni Duterte, opo, binubuyo po namin silang manlaban. Di ba? Kaya nga sabi ng ICC, tinto na natin tong investigasyon na to. Ayan panoorin mo doon sa Senado si Duterte, umaamin na. Bakit pa? Kaya nga mga kababayan, pagkatapos nito, ilang buwan lang labas ang warrant of arrest sa ICC. At isa po yan sa ikinatatakot nila Bato de la Rosa. Dahil baka ma-open din yan. Yung isang senador, yang nakaupo dyan, si Senator de la Rosa, death squad rin yan. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, umaasa na naman sa technicality ang mga DDS. Hindi nila alam. Akala nila, pamporma yun. Akala nila, pambalandra. Yung technicalidad na yun. Hindi. No? Hindi nyo na ipagtanggol ang vice-presidente. Hindi nyo natanggal sa isip ng mamamayang Pilipino na magnanakaw ang vice-presidente. Sorry. Walang depensa kaming narinig. Meron kaming ebidensyang nakita, pero walang depensang narinig, mga boss. Di ba? Isang impeachment lang at pwede silang madamay lahat. Kaya mga senador, siguro, yan nga yung sinasabi ho natin. Baka mamaya, itong mga ito, may kinatatakutan o may mga itinatago na alam ni Sara Duterte. Kaya po, gano'n na lang po ang ngatog nitong mga senador na ito. gagawin nila ang lahat by hook or by crook para pigilan ito. Pero tanong ng bayan, hanggang kailan kayo makakatago? Ayan. Totoo naman mga boss chief amo sir. Totoo po, hanggang kailan magiging ganyan? Hanggang kailan sila pipigil? Hanggang kailan sila hihinto? Hanggang kailan sila magbubulag-bulagan? Yan po ang tanong ng mamamayang Pilipino, mga bossing. Mahirap pong lusutan yan. Sa ngayon, medyo nakakalusot kasi lamang ho sila sa bilang, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo yung pagkakapanalo nila ngayon, oo, dahil lamang sila sa bilang. Pero hindi po ibig sabihin na naidepensa o naipanalo nila na hindi magnanakaw si Sara Duterte. Sabi ni RBTV, gusto yata ng Senado na magwala talaga ang taong bayan. Hindi, kasi ganun na yung iniisip ng Senado sa mamamayang Pilipino Di ba? Ang iniisip ng Senado sa mamamayang Pilipino, siguro bopols. Siguro wala na tong mga to. Hindi na nagrarally to, hindi na mga tayo ang nasa poder ngayon. Kaya kailangan tayo ang masunod, 'di ba? Egay Santos. 'Yun ang pinapakita po sa atin ng mga senador, mga kababayan. Kami ang nasa poder, kahit paulit-ulitin nyo, itapat nyo man yung bibig nyo sa tenga namin, hindi namin papakinggan yung port with na sinasabi ninyo. Yun ho ang ramdam ng mamamayang Pilipino, mga bossing.